member ng People's Budget Coalition na si Sir Patrick Akupan. Patrick, good morning. Magandang umaga, Sir Rod. At sa ating pong mga tagapakinig, sana ay safe po ang lahat. Opo, sana nga, no? Opo. Dyan sa inyo, Patrick, kumusta ang panahon? Sir, nandito po ako sa Pasig. So, Okay actually, naman. oo. So, medyo maulan nga for the past 2 weeks already. Pero I was in Mindanao for the past 2 weeks. Kakabalik ko lang nung Sunday. Surprisingly doon, sobrang init. And pagbalik ko nung weekend, grabe pala yung ulan dito sa Manila. Pero sa Mindanao, mainit eh. Sobra po. Sobrang mainit. Okay, Sir Patrick, umpisahan po natin ang ating diskusyon dito sa pambansang budget for 2027. Gusto ko lang pong kumuha ng konting background po tungkol dito sa People's Budget Coalition. Ano ba to? It's a non-government organization. Okay po. Salamat po sa opportunity na ipakilala yung People's Budget Coalition. So, isa po kaming national coalition. We are a loose organization, meaning hindi po kami isang SEC-registered organization. Pero kami po ay binubuo ng mga maraming civil society organizations na nagbabantay talaga pagdating sa budget. So ano po yung composition? Meron po kaming mga organizations na tumututok para sa youth development, para sa education policy. Meron po kami ng mga members po ng 4Ps at meron po kaming mga technical budget analyst and mga public intellectuals na kasama ito sa People's Budget Coalition. Katulad ko po, isa po akong advocate po ng transparency at sa kasalukuyan ay tumitingin po ako sa iba't ibang mga issues na may kinalaman sa transparency at syempre hindi po natin maiiwasang pag-usapan ng budget at kung gaano ka-transparent ang gobyerno pagdating dito. So ang amin pong coalition, nagbabantay po talaga pagdating sa kung paano nagpo-propose ng budget ang gobyerno, kung paano ito pinagdedebatihan pag nasa Kongreso, pag nasa Senate, sino yung mga naglalagay ng mga programa at bakit pinipilit po natin intindihin. Dahil naniniwala po kami na yung kabuuan ng budget ay isang technical na proseso na dumadaan sa legislative lawmaking, pero isa rin itong political tool, no? Alam naman na po natin yan na dahil meron siyang ganong kapangyarihan, no, na pag tayo po ay bumoboto ng mga politiko, binibigyan natin sila ng karapatan na gumawa ng desisyon kung paano gagasusin ng pamahalaan yung ating mga pera. No? So it makes it political. Kaya yun po yung ginagawa natin na pinagsasama-sama po yung iba't ibang mga sektor para tingnan kung ano yung mga budget na nakaka-apekto sa kanilang mga stakeholders at tingnan kung nasa tamang landas ba at kung paano may improve yung budget para sa kanilang mga sectors po. Opo. Kasi bakit kayo ho ang Senate namin, no? Ngayong umaga dito sa programa dahil ang pinag-uusapan nga natin ngayon ang 7.2 proposed budget for 2027. At pagdating sa usapin ng pambansang pondo, kailangan talagang, sabi nyo, bantayan ng mabuti. Ang tanong, paano ba babantayan ng taong bayan itong pinag-uusapan na pondo, alright, kung paano ito gagastusin at makikinabang ang tao. Opo. Lalo tigit, pag-usapin ng pambansang budget, hindi maiiwasan dyan na ang tao, ang mga Pilipino, nagkakaroon ng pagdududa dahil ang dami ng mga pangyayari sa ating bansa na may kinalaman sa pagwaldas sa ating pambansang budget. So, kaya napaka-importante po, no, yung kagaya po ninyo, yung grupo ninyo na nandyan at binabantayan ang pondo ng taong bayan. Pero, Sir Patrick, paano nyo po ito binabantayan at meron ho ba kayong mga
nadidiscovery. At may mga may mga ginagawa din po ba kayong mga hagbang para nang sa ganon maharang o ma-prevent na mapunta sa hindi tamang kamay yung pondo ng taong bayan? Sige, sir. I'd like to begin by saying that sobrang sikip, sobrang malit na po talaga nung space na tinatawag nating civic space pagdating sa pagbabantay ng kung paano ginagastos yung pera. Kaya pumapasok po kami kung saan feeling namin ay mahalaga. Mahirap pagbantay ng isang budget na sa umpisa pa lang ay pangit ang pagkakagawa. Ibig sabihin, gusto po nating sa umpisa pa lamang baka sabihin, nandyan yung pagkakataon para mag-komento kayo, hindi kayo nagsalita. So yun yung pinipilit namin iwasan na una pa lang, nag-propose pa lang yung executive branch ng kanilang nakitang budget for 2027, pag-uusapan pa to sa Kongreso. Talagang kahit sobrang hirap pong makakuha ng seat sa sa mga meetings, sa mga sessions, sa mga public hearings, sinusubukan po talaga namin mag-intervene, naglalabas po kami ng position papers. As much as possible, we try to move into the different public hearings where agency budgets are being discussed because we find it an opportunity to really somewhat influence. Pero ang nakakaano nga po dito, sir, hindi ba dapat mas maaga pa, mas proactive? Siyempre, may internal processes pa po para mabuo yung NEP na tinatawag. So sana nakukonsulta rin ng maayos yung publiko habang ginagawa pa lang ng mga iba't ibang ahensya, yung mga project. At siyempre, all of this is not just about participation, pero it's overall opening its doors, no? So paano nga ba naman makakapag-propose ng maayos ang publiko kung hindi na ba nito alam yung mga assumptions na tinatawag? Magkano yung ginagastos ng iba't ibang ahensya kada taon, gano'n sila ka-successful sa pagpapatakbo ng kanilang mga programa, at pangatlo, ano ba talaga yung strategic na trust ng gobyerno, ano yung agenda. Kasi kung hindi natin po alam at malabo kung ano yung ginagawa ng gobyerno, hindi naman tayo pwedeng manghula lang kung magkanong budget ang ilalagay sa kada item. No, so kailangan muna malinaw kung ano yung gagawin ng gobyerno para tayo ay informed din. Ngayon, pagdating naman po sa inyo pong tanong kung paano natin babantayan, yun po yung isa talagang problema kasi lagi naman pong nasa huli yung yung ganon, yung tinatawag po natin budget accountability. Talaga namang para masulit natin kung gaano ka husay ang paggasta ng gobyerno ay nasa dulo pag nandiyan na yung COA report. Tapos malalaman natin mga findings. Even pagdating doon, sobrang limitado pa rin po talaga ng space to move from transparency to accountability. Kasi to begin with, transparency is partial. Transparency is, reduced to parang mga talking points lang nila yata yan or buzzword lang sa kanila to. Oo. Pero para sa inyo, ang katotohanan, hindi naman po nakikita yung transparency. Yes po. Sa akin pong Opo. personal na opinion bilang isang transparency advocate, maraming lapses pagdating dito sa claims for transparency. Ang hindi po nila maintindihan is being transparent also involves transparency in the system, transparency in how decisions are made. So kung sino at ano yung pinag-usapan, kasama po yun eh. Hindi lang po ito basta paglalabas ng iba't ibang PDF, ng iba't ibang mga news at PR. Hindi po ganun nag-work ang transparency. Okay. So, punta naman tayo, Sir Patrick, dito sa proposed 7 makano yun para sa 2027? 7.2 Yes po. trillion. Opo. Na budget, proposed budget. Sabi nyo nga mahaba-haba pang usapan to, no? Kasi tatalakayin pa to sa Kamara. Tapos, iakit pa sa Senado. Diyan din sa Senado talagang, isasala na mabuti yan eh. Yung pondo bago pirmahan ni Pangulong Bongbong sa susunod na taon. Ano pong nakikita ninyo rito? 7.2.
trillion. Ipinakita naman kung saan-saan na gagamitin at mapupunta yung pondo. At ang ano nga rito ng Pangulo, ang kanyang sinasabi rito sa 2027 budget, itong 7.2 trillion, ito daw ay isang budget na tututok sa transformative reforms ng bansa. Okay, sir. Ang lagi naman po nating sinasabi is the budget is also a statement of the government's priorities. So marami po tayong pwedeng tingnan dito. Nabanggit niyo na po una yung SONA ng Pangulo. So kada taon, binabantayan rin talaga yung SONA para malaman kung ano yung gustong mangyari ng isang Pangulo sa isang buong taon. At titingnan natin yan kapag lumabas na yung NEP kasi ito yung ito yung ating pangahawakan na sige, kung ito yung sinasabi, kung yan ang sinasabi mong priority mo, pondohan mo. Ngayon, nakikita na po natin yung NEP based on the proposal that in fact, some government programs or some agencies are indeed much favored than the others, no? So marami na po tayong nakita na mga post from the press conference na pinakita kung ano yung top 10 in terms of the rankings. So nakikita na po talaga natin. Pero ang mahirap po dito ay kung paano pinapresent ng gobyerno yung kanilang priorities, no? Halimbawa, mas okay sana kung merong comparison ng year-on-year growth rates para makita natin kung ano yung mga sectors, kung ano yung mga agencies na nagkakaroon ng budget cuts. Mm-hmm. Tapos, syempre po, mas madali yung maintindihan dahil nakikita ng mga tao o nabawasan yung programa para dito o sa ganyan. Yun yung mga bagay na hindi natin makikita kung sobrang general at aggregate lang yung mga pinapakitang number. No? At yung pagdating naman po dito, nakapansin-pansin din naman yung patuloy na pag-increase sa national budget, no? So nag-umpisa yung BBM administration sa around 5.2 trillion, tapos nandito na po tayo sa 7.2, and this is amid the fact that there has been a lot of issues about how the government spends its budget. And also there's the economic issues at the background, no, na we have been experiencing slower growth in terms of the GDP, but also when you ask the people, do they actually feel the benefits of development? Is it actually reaching them? Does what the government spends supposedly for programs are felt by the people? Yun po yung babalikan natin more than the numbers. Really, it's the improvement of the quality of life. Oo. But, how can we expect development or to happen if there is indeed a misuse in public funds, no? So, yun po yung mga important questions. Exactly. Oo, kasi, well, ang laki, yung halaga na ilalaan ng gobyerno para sa pondo ng bayan, I think hindi yan yung issue eh. Di ba? Oo. Yes. Kasi kailangan talaga dapat talagang paglaanan ng pondo ang bawat programa, proyekto, taon-taon yan para sa kapakinabangan ng ng lahat, no, ng pagbabago, no, ng ating bansa. Ang pinakaano lang naman dyan issue is kung gaya ng sabi nyo nga, kung talagang nakikinabang ba rito sa pondo na taon-taon na inilalaan. Well, dito sa 7.2 trillion for 2027 budget, Sir Patrick, sapat ba ang safeguards, no, para sa inyo? Ano pong nakikita ninyo para hindi masayang itong pera ng taong bayan? Yes, sir. Actually, yung 7.2 trillion, no, is a very, very large amount of money. No? So, kung titingnan natin yung budget, 2027 budget, 7.2 trillion,
Okay. Una sir, salamat din po for pointing it out, and I really agree it's not about how big or small a Oo. certain budget is by face value. Siyempre kung tama ang pinagkakastusan at siyempre naka-anchor yan sa isang magandang pagkakadesenyo ng budget, then by all means, no, please do your job well so that the people will feel the budget. Pero kung hindi nga, paano natin to i-make sure na merong enough safeguards? These are still somewhat in the gray area. And ang mahirap po dito ay sobrang marami pong spaces yung ating nakikita dito sa proposed budget pagdating dito. Kasama po sa mga ipinangako ng Pangulo nung SONA ay ayuda. So, Oo. sir, hindi naman masama ang ayuda. Alam natin yan, kailangan yan ng mga tao. Pero, kung wala pong effective na targeting, ibig sabihin na napupunta sa mga tao na totoong nangangailangan ng ayuda, at kung ito po sana ay science-based, kumbaga talagang may basehan, pinag-aralan, wala pong problema pero we know for a fact that it's not always the case. So when we leave it at that, na parang okay, may gantong pondo para sa ayuda, pero malabo kung ano yung framework, makakabahan ka na because we're talking about billions of people's tax money, you know. So, ang nakikita natin dito, there has been a growing parang observation that the government and the president is trying to appeal with the tax-paying public kasi marami naman ding mga saloobin na from the middle class na bakit puro ayuda. Paano naman kami mga nagtatrabaho na nagko-contribute para sa government spending? We don't feel anything, no? While it's a valid narrative, while it's a valid complaint, it seems to be a populist move to appease the complaints from the tax-paying public. So again, I'm saying that there's a very little as of now, and I hope that this is something that the Congress will focus on in the duration of the debates, that there should be more clarity on how we really try to track and follow where the money is going. Opo. Dito naman sa muling pagbabalik ng pondo para sa mga flood control project. Para sa inyo, opo, kailangan na bang ibalik ito muli dahil, well, nakita naman natin, napakaraming mga lugar na binabaha at hindi naman po pwedeng hayaan na lang ng ganon. Oo, at dapat hanapan din yan ng solusyon. Pag sinabi natin solusyon, hindi naman po pwede basta-basta na lamang yan ay sa salita lamang. Kailangan ng pondo yan para magawa ng solusyon. Kaya siguro ito yung dahilan bakit muling ibinalik yung ang pondo para sa mga flood control project. Ano po yung ano nyo rito? Opinion. Dapat bang pagkatiwalaan uli ang ganitong mga proyekto? Oo, sir. Pagdating po dito, I think tayong mga citizens, at the end of it, kahit bumosas tayo ng ating mga complaints, really it's up to them to decide. And pagdating naman po dito, I would be more understanding kasi ano nga ba naman ang solusyon natin sa mga baha. At tuwing umuulan, sir, pag dumadating ang August, July, at pagbalik na naman ng October, December, yan po yung mga panahon na talagang mapapapikit ka na lang din talaga at maaawa sa mga sinasapit ng ating mga kababayan na kailangan lumikas, umaabot pa nga sa pinsala pagdating sa agrikultura at sa mga buhay ng tao. Mapapatanong ka talaga, ano ba talaga ang plano para i-mitigate ang ganitong mga problema pag bumabagyo. Kasi taon-taon naman ang problema dito, sir, wala naman talagang masama sana kung magpatayo ka ng flood control infrastructure at nandito na nga po tayo na sana ay yung mga ganito ay ginagawa ng maayos, ginagawa ng tapat at alam natin kung paano inabuso at ngayon pinag-uusapan pa rin yung nakaraang flood control issues, no?
alam na po natin yan eh. At para sa skeptical Mm-mm. na public, we can't really help but question, and that's Oo. natural, no? But So, paano that's natin the po pwedeng question. bantayan yan, Sir Patrick? Mm-mm. So para po sa akin, we really have to move to from transparency to accountability, kasi hanggang ngayon, nakikita pa rin natin na meron pa rin mga certain alleged or accused politicians and public officials na nandoon pa rin sa pwesto. And it would be difficult for the people to regain its full trust to the government to do its work kung hindi tayo nagpe-press for accountability. Wala pang nakukulong. So, 'di ba, parang transparency na transparency, sana we move to accountability. Oo. At yung dito, sir, yung frustration natin dito, we always throw the question to the people, to the citizens, like what do we do now when in fact it is the correct. government that must step up. It must ba't nga ba naman nila i-open yung transparency if they are hiding something? Mhm. So again, sir, it's gonna be difficult for us, and it will require again for the public to not forget, for the public to not forgive, kasi this is an issue that we all pay for every day. Araw-araw po tayo sa trabaho, araw-araw po tayong nagtitipid para sa ating mga pangangailangan, at medyo unfair yun. Ramdam po natin yan, no, na kailangan magtipid ng mga tao para lang sustain, pero merong disregard pagdating dito and Alright. how we are served by the government. Okay. Sir Patrick, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po ang People's Maraming Budget salamat din po. Coalition. Alright. Patrick Akupan, miyembro po ng People's Budget Coalition. Sila po ang tumututok rito sa mga pondo ng gobyerno.